Isang online scammer ang di umano'y nagdakaw ng muka at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Inilagay raw niya ang mukha ng biktima sa mga litrato at video para makapanloko at makahingi ng pera sa mga tao. Ang mas matindi, ang isa sa kanyang biniktima ang kanya mismong tiyuhin. Dumulog sa resibo ang 23 taong gulang na si Faith. Hindi niya tunay na pangalan. Sumbong niya, may gumagamit daw ng kanyang pagkakakilanlan para mang-scam ng mga tao. May nag-contact po sa akin sa social media ko, account ko po na ini-inform po ako na may gumagamit po nung picture ko sa ibang pangalan po. Nang panoorin niya ang mga tinutukoy na video, laking gulat niya nang makita na ang mukha nga niya ang nakalagay sa mga ito. Siyempre nakakagulat kasi hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako pala upload na tao. Hindi ako sumasayaw. Ang mas masaklap, ginagamit din daw ang mukha ni Faith para makapang-scam ng mga tao. Yung pinaka-specific word po na ginamit nila is love scam daw po yung ginagawa. Ang itinago namin sa pangalang Kim ang nag-message kay Faith. Sumbong niya, ginagamit di umano ng kanyang dating kaibigan ang mukha ni Faith para makapang-scam. Then hindi namin alam na April pa lang ng 2023 may niloloko na pala siya. Alam namin gumagawa siya ng mga dami account. Hindi namin alam na Pilipino pala at kinagamit niya ng pang-tikipagrelasyon sa iba at pang-i-scam. Nung malaman na lang namin yun, doon na namin siya kinonfronta. Pagkatapos daw nilang kausapin ang suspect na itatago namin sa pangalang Paul, tila dead ba ito at patuloy pa rin sa panluloko di umano online. Dito na nagpa siya si Kim na i-message si Faith. Sa totoo lang, nahirapan kaming hanapin yung biktima. Una, hindi namin siya kilala. Until one day, umuwi itong tito niya, doon namin nakita kung ano yung pangalan ng biktima. Doon na namin siya ni-reach out. Nung nangyari ho yan sa inyo, unang beses na na-discover nyo, kayo ho'y nag-aaral o nagtatrabaho? Tatrabaho po ako. Paano naapektuhan yung inyong karir? Bali po nung nalaman ko po yun, nag-decide po agad ako na makingi po sa boss ko ng break para pumaayos ko po yung kaso. Bakit ho? Nagla-live po kami hawak po namin yung mga brand. Takot po talaga yung naramdaman ko na baka one day may mag-comment sa live ko and then sinasabing scammer ako. Kasama ang resibo, July 5, 2024, tumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP ACG Region 3. Dito, isinalaysay ni Faith ang identity theft na nararanasan at pinayuhan siya ng mga otoridad na kumuha ng affidavit of denial. Ito raw ang magiging alas ni Faith na magpapatunay na hindi siya ang nang-scam laban sa mga posibleng magreklamo sa kanya. Sadyang nakabibighani ang mahika at kapabilidad na hatid ng artificial intelligence na kung tutusi para sa entertainment purposes lamang sana. Pero sa panahon ngayon, nagagamit na rin ito sa krimen. Sa pamamagitan po ng isang application, ipakikita namin sa inyo na sa loob lamang ng 2 segundo, ang aking muka kaya na pong dalin sa katawan ng isang sumasayaw na piloto. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Kung inyo makikita sa screen, isang piloto na hindi naman ako ang inyong mapapanood. Pero isang pindot lamang. Pagkatapos na tila ba iskanin ang larawan, tignan niyo ho yung itsura. Ang mukha ko na ang makikita. Parang ako na ho yung pilotong sumasayaw na nasa TV screen nyo ngayon. Ito mismo ang naranasan ni Faith nang nakawin daw ang kanyang identity gamit ang Artificial Intelligence o AI. Nakapanayam ng resibo ang tiyuhin ng lalaking gumagawa ng mga peking video. Ayon kay Gary, hindi niya tunay na pangalan, maging siya raw na biktima ng kanyang pamangkin. Ano kasi yan, nung una, nag-friend request sa akin yung babae, tapos in-accept ko din kasi madalas kami mag-chat ako. Medyo maganda ng usapan, nakapunan ako ng pera ngayon para doon sa kinuha na bahay dyan. Humigit kumulang na kalahating milyon na raw ang naipadala niya sa kanyang lover na kanyang pamangkin pala. Yung mga hinita sa bahay, tapos na-hospital yung nanay, namatayan. Halos linggo-linggo, tapos may kailangan sa bahay. Ang dami. Hindi ko alam kung umabot ng 400K yun yung padala ko. Kasama ang resibo, dumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP ACG Region 3 sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga.
At dito, formal na siyang nagsampa ng kasong identity theft laban kay Paul sa nais na matulungan si Faith, sumama si Kim at dalawa pang testigo sa pang-scam di umano ni Paul online gamit ang pagkakakilanlan ni Faith. Ang ginagawa po namin, syempre i-assist po muna namin yung concern niya. Pinapafill up po namin sila ng IRF form and then binablatter po namin para meron po kaming record doon sa nangyari. Bukod sa AI masking na gumagamit ng artificial intelligence para kunin ang isang bahagi ng tunay na larawan para gamitin ito sa panibagong larawan o video, may iba pa raw na pamemekeng ginagawa si Paul. Gumawa siya ng fake identities or fake IDs para magamit po sa panlilinan niya. Gumamit siya ng fake ID para po makakuha ng pera. Sa pangsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirahan si Paul sa Zambales. Sinubukan naming hanapin si Paul at kunan siya ng panig tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Pero pagdating sa kanilang lugar, hindi raw alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at anong oras uuwi ang kanilang anak. Kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakaharap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Identity theft isa tong criminal offense under Cybercrime Act kung saan ang isang tao, ginagamit niya ang personal information at sensitive personal information minsan ng ibang tao para magpanggap na siya yun. Na panatag man daw ang loob ni Faith nang formal lang makapagsampa ng reklamo, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba na patuloy na nakakapambiktima si Paul ng mga inosenteng tao. Sana mahuli talaga siya. Hindi na lang yung sa paggamit ng mukha ko. So sa kulungan, hindi niya na magagawa yun. Kung tatanungin ng isang artificial intelligence expert, hindi madaling matukoy kung totoo o fake ang isang video o photo na ginamitan ng AI masking. Kaya dapat daw ay maging mapagmatyag sa lahat ng nakikita online. Yung technology ngayon, sobrang hirap na malaman kung ito ba ay ginamitan ng AI masking or deepfake or talagang authentic. Kung marami akong images nung person na gusto kong ipanloko, mas authentic, mas accurate. Dapat pag may nakita tayo na mga suspicious na mga videos na baka fake, i-report natin. May mga report button yan sa mga social media. No? Required sila by law. Hindi maikakaila ang tulong na dinudulot ng teknolohiya sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paalala ng mga otoridad sa mga taong pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito para manloko. Hindi titigil ang mga alagad ng batas para sila'y matuntun at mapanagot. Kami po dito sa Cybercrime, pinapaigting po talaga namin yung cybercrime awareness. Huwag po basta-basta magtitiwala sa mga nakakuusap natin through online. Maging mapagmatsyag po tayo.